Kog, yung mga box na yan, paalisin nyo. Sino ba yung nahuli? Si Ining Chay ba? Si Chay? Tanggalin yung mga box, tanggalin yung mga box. Yan, alisin nyo. Ipwesto nyo doon sa taas na lang. Tanggalin nyo itong mga nakalawit. Pinagbigyan na nga yan eh. Lumalagpas pa. May motor doon sa loob ng bangketa oh. Lagi may na-attack na jeep dito. Hindi natin kung ito nga yun. Lisensya na lang. Ayan yung driver eh. Pero ako lisensya. Ay, hindi ba? Hindi po. Hindi ba wala ka bang lisensya? May kagawad din yan. Kay Kagawad. Balawag ko. Pero si Kagawad pa naka-illegal park. Hindi po, ginagamit ko sa tindahan. Tapos walang side mirror. Wala rin plaka. Wala rin plaka. Nasa loob po. Pwede mo siyang patawag kung gusto mo. Pero i-impound ko na to. I-ano nyo na lang sa ano. Kagawad, tapos ganun. May motor dito sa Impound nyo na yan. 1, 2. Walang side mirror, walang plaka. Naka-illegal park. Ano sir, may impound na? Oo, walang driver naman eh. So, ang mangyayari dyan, Ha? doon mako. Sino tatawagan mo? Ano ba yung may-ari niyan talaga? Si kagawad po. Si Kagawad. Eh, wala na, hindi na niya aabutan yan. May kagawad pala yan. Paano yan, sir? Sa Tumana, Marikina, Paano yung ticket niyan? ay may bibigyan naman kami na impounding notice. Lak Hindi, laki-laki oh. No parking this side. Eh kung sinasabi mong Kagawad siya, hindi ba dapat siya pa ang unang sumusunod? Saka grabe naman yung motor na yan. Wala nang plaka, wala pang side mirror. Di ba temporarily pinayagan kayo dyan? Pero anong usapan? Di ba hindi dapat buong sidewalk? Hindi po namin alam kasi sir, boss namin po. Ay naku, last year ganun din ang sinabi niyo sa akin. Mga tindera lang po kami. Alam nila yan. Last year niyo Sinabi na rin namin po sa boss namin po. Ayan o, kaya nga may linya oh. Pinayagan na kayo dyan. Kailangan natin yung permit natin nila. Kailangan natin dito. Kahit na may permit pa, may sinusundan sa permit. Hindi ibig sabihin, hindi nakasaad sa permit na pwede nyo angkinin buo hanggang kalsada. Nabasa ko yung permit nyo. Tama. Tapos tanggalin nyo itong mga harang, yung mga cones, sakay nyo sa dump truck. Sa gulong, wag sa body, baka madent. Baka madent. Yung tobar nyo kaya iusog nyo muna. Marami tayong binigay sa kanila, di ba? Ako, may I correct you on that? This is an alternate route. Yes po. Nakalagay po doon, alternate route to NLEX, Mindanao Avenue. Ayan po. Alternate route, NLEX, Mindanao Avenue. Unang-una, babalik po tayo ilang buwan at ilang taon na itong ino-operate. Sige, granted, first term nyo po bilang kagawad. Pero part of your responsibility before you were sworn in to be a kagawad is to be familiarized with the rules and regulations on the barangay level. Hindi po ba? Kasi kayo ang unang takbuhan ng mga constituents nyo po dito. Unang-una, signages are there for a purpose. At dyan po yan para sundin. Mali po yung mindset natin na
contradicting. Wala pong contradictory factor po dito. Kasi malinaw na malinaw, tow away zone, no parking anytime, MMDA Quezon City. No parking on this side. Ayan din po, tow away zone. Alternate route, NLEX, Mindanao Avenue. So sir, tanong ko lang po, MMD po naglagay niyan. MMDA sa Quezon City po. Okay po. Kasi Klarong-klaro naman po kagawad, MMDA / Quezon City. Saka matagal na po to. Sinasabi po kasi ni Kagawad na contradicting daw yung signage, dapat hindi daw po yan ini-implement. Ngayon ang tanong ko, sige, doon tayo sa pinag-uusapan natin na hindi natin i-implement. May barangay, may city ordinance po ba kayo na merong street parking dito? Which is alam ko wala. Wala. Okay. Yun lang po. Hindi. Ulit ako, boss. Mali. Okay? Di ba po, first time natin nag-beat, sabi niyo may city ordinance regarding na alternate daw to. Opo. Opo. So, Hindi, ginawa ko- ang sinasabi ko Hindi, po, wala po. ayan po, Sige po. sabi ko po, as per Yes po. ordinances and also by the traffic signages, nakalagay po dito alternate route. Unless sasabihin po natin illegal po ang paglagay ng signages, which is I doubt. Hindi, okay. Balikan ko lang po yung ano natin. Alam ko naman, nandyan yung signages eh. Pero po yung nag-meet tayo, nung first time po, di ba po nagtanong ako kung may city ordinance, kung may circular number ng MMDA. So, ang ginawa po namin ng council ako, nagpa-receive kami ng letter sa Citizen regarding na nangingi kami ng anumang ordinansa na inaprubahan ng city na regarding dito sa Nara Street. Kasi 4 na barangay po kami. Okay. Hindi lang po Ambian, Claro, Duyan, yes. N3A, yun doon sa dulo po. So ngayon, sumulat rin po ako sa opisina nyo, sa MMDA, regarding dito po dyan. So unang sumagot po yung Citizen, no approved ordinance regarding po sa alternate route ng Nara. Hindi ko lang po dala ngayon kasi nasa secretary namin. And then the MMDA din, ang nilagay din doon, wala rin alternate route ang Nara Street. So, doon lang po ako nanggagaling, kaya po si Kagawad rin yun ang sinasabi niya. So, may nakuha na nga po kayo. So, ngayon ang inaano ko lang kasi 4 na barangay kami, mag-meeting kami regarding dito para hindi kami ligaw. Ulitin ko po Kap, how long have you been the chairman? 2021, pero Kagawad ako ng 2018. Kagawad. Ang tanong ko po, Yes. sino po naglagay ng signages? Ayan ang hindi kita masasagot, sir, kasi hindi ko alam kung sino naglagay, kasi hindi ko nakita ng dalawang mata ko. Okay, ngayon, balik naman tayo as regard to ordinances. Meron po ba kayong City Council approved ordinance of street parking? Kasi wala din Wala naman rin. siyang alternate Yun. route. Saan po kami maniniwala? Walang city ordinance. May signages, pero walang city ordinance. Ano papakita namin sa tao? Traffic system hierarchy. Yeah. Rules that signages follows as traffic implementation of rules and regulations. Punta tayo sa hierarchy. Traffic light, traffic signages. So bakit po tayo may traffic signages? Meaning, kailangan po sundin kung ano man po ang stipulated doon po sa signage. Ngayon, sige, babalik tayo. Resolution. Gusto natin usapang resolution. Wala naman po kayong street parking city ordinance. Approved city resolution. Wala rin po. So meaning, kung wala po tayong ordinansa ng parking sa isang kalsada, ibig sabihin, wala pong pwedeng pumarada. Yes, pero wala rin naman sinasabi din po na city ordinance na alternate route to kasi nagtotowing kayo kasi sabi nyo yung city ordinance. Ayan po, ang laki po. The signages, yun nga siya. Pero kasi, sir, ang pinaglalaban lang naman namin dito is okay naman yan. Kaya lang, di ba, naganap kami ng, ang ano lang namin ngayon is, pwede ko itong pabayaan ngayon, pero dahil nga sinabi mo na regarding na maging parking to, na pwedeng mag-park dito sa Nara, ilalagay namin siya sa ginagawa namin traffic rules para papa-aprobahan namin sa city. Kailangan po ma-aprobahan din ng yes. MMDA po yan. Kasi remember, under Supreme Court ruling, MMDA has the jurisdiction to implement all rules and regulations under traffic management. Yes sir, pero contradict, wala rin naman kayo ano. Ay, hindi po. Pero signages Nasa lang po. Supreme Court ruling po yun. Yes po, pero po signages lang pinag-uusapan natin. Oh, Kasi yung sinasabi kaya nga hierarchy tayo. Kung merong signages, ibig sabihin dapat sundin. Ano po yan? Kung titingnan natin ang orientation ng mga kalsada, everything is interconnected. Doon pa lang po traffic na kayo eh. You don't put the blame on langka. Kasi doon pa lang sa bungad nyo, traffic na kayo. Bakit? Yung nag-aano doon ng mga, parang nag-aayos ng mga kung ano-ano doon. Nasaan? Nasa bangketa. Diba? Jeep. Kung saan-saan nakaparada.
Private vehicles parked underneath the signages. Nakaparada sa pedestrian, nakaparada sa kanto. Alam nyo, Kap, ang pinakiusap ko sa inyo dati, tulungan nyo kami dito. I-implement natin kung ano dati implement. Kung sinabihan nyo mga constituent at hindi sumunod, wala tayong magagawa. Pero ngayon, ang question, it goes down back to you. As the barangay, were you able to inform your constituent? Pero considering, kahit nga hindi kayo mag-inform, may signages eh. Ilang taon na yan? Kasi hinanapan ko lang yung city ordinance, pati yung sa inyo. So, dahil nga may signages, ako pa, nahuli nyo naman. Pero syempre kami po, gusto namin kayong tulungan, tinitingnan din namin po yung mga residente namin, kung paano rin po. Para Karamihan ng residente nyo, may garahe, ayaw lang i-park. yes po, may ginagawa naman po namin din kasi magtatatlong public hearing na kami. So, yung last po, next year na namin gagawin dahil nga magpapasko para po doon mapasa namin sa city yung traffic ordinance namin. For the end time, Kapa, wala pong parking dito. Until such time, nagawa nyo ng resolution na approve ng council, napapayagan kayo na meron po kayong street parking or one-side parking. Pero wala po dito, zero po muna. Sige po. Kasi sundin natin ng signages. Signages are there for a reason. So, good morning. We're here in Manila. Actually, kanina galing tayong Pasay sa Buendia. So, now we're here in Zobel Rojas, Manila. Later on, tatawid tayo sa Zobel Rojas, Makati naman. Plus, mga ibang complaint areas dito po sa Santa Ana and Paco area. Walang helmet! Walang helmet! Walang helmet! Walang helmet! Walang helmet yan! Morning po. Yung sasakyan ko, may halaw sa loto. Eh, wala pa naman nung sa minuto yung pagdating ko pagbaba na kagad ko lang. Ay, kasi po mabuhay lane po to, no Yung parking. po sir, naalam ko lang po sir. Pero malabo po, wala pang isang minuto yan. Malabo po yun. Nagulat nga ako kasi ako lang naman, dalawa lang kami tumayan eh. Isang dali lang naman eh. Alam ko naman sir dito, nagkaano, kaya sabi ko sa gate na naman. Kahit na po saglit, bawal po kuminto dyan. Yung nga po sir, iniinaan ko lang sa senior man lang. Kahit may Wala naman pong, wala pong exemption eh. Lalo na, I mean, there's no exemption whether senior or not. As long as you're illegally parked, ikaklamp po kayo ng Manila. Eh ngayon, naabutan po namin kayo. Actually, dapat nga itotow ko po yan. Yes sir, oo. Eh, sa akin, consideration ng sir na 40 man. Kami na po. Babalik nyo lang din yan. Ha? Babalik nyo lang. Ay naku, araw-araw po nandyan yan. Nakalagay na nga, no parking, pero nilagyan nyo tindahan. Ayan o. Tapos pedestrian. Kami na po magtatanggal. Kunin nyo na lang po sa opisina. Kunin nyo na lang sa opisina namin. Pero yung mga paninda, iwan nyo sa kanila. Ito, tanggalin ko nyo. Opo. Yung paninda, iwan nyo sa kanila. Wala namang problema magnegosyo. Ang problema, araw-araw, nasa kanto kayo, ang laki-laki nakalagay no parking, pedestrian. Sana nilagay nyo sa looban. Para namang hindi nyo alam. Alam nyo o hindi? Diba? Alam nyo naman eh. Hindi na nga malaman. Sana lang kung kikilos ba lang Sino ba nagsabing pwede kayo dito sa kanto? Wala naman po. Ako lang naman po yung... Kaya nga. Kasi para po kumita po ako. Sana pinasok nyo sa loob ng konti, hindi po nakaharang sa kanto na kung saan bawal po talagang may obstruction. May nakalagay na no parking, ang ginawa nyo naman, obstruction. Boss, Oh. pasensya ka na. Okay lang. Kasama ko kasi. Diba? Tapos to pedestrian. Kunin nyo na lang sa opisina, wala mang binabayaran yan eh. Tanggalin nyo na ngayon. Hindi naman punta sa opisina. Ha? Hindi po. Paulit-ulit na lang. Ay, lang ho yan sir. Kahapon, andito. No isang araw, andito. Diba? Punta pa sa Ito mga to, bawasan nyo na. Yung bangketa. yung mga basura yan, tanggalin lang. Eh, lagay doon sa malaking truck yan. Yung mga basura. Sa dump truck. Bakit sila yung kariton iniiwan yung tent? Ano? Kasi po, paulit-ulit na po kayo. Boss, hindi po. Sa totoo lang po, 3 beses, 4 beses ako sa isang linggo. Exactly. Kahapon andyan. Kasi po, Yung almusal isang araw lang, andyan. tanghalian lang naman po. Ang problema po kasi sa inyo, alam nyo naman bawal sa kanto, ang laki-laki nilagay, no parking. Ang ginawa nyo naman, nilagay nyo ng tindahan. Nasa pedestrian crossing pa po kayo. Po yan, on and off lang po talaga. Tingnan ko kasi Hindi naman pwedeng on and off eh. Hindi naman, saka madam, iniwan ko naman paninda mo ah.
Hindi ko naman kinuha. Konti na nga lang yun, boss. Matapos na nga kami. Yung lamesa mo, iniwan ko. Yung cabinet mo, iniwan ko. Iwan lang Diba? Boss, yung tent ko sa Bombay pa yan, hindi pa tapos. Wala tayong magagawa. Di ba tapos kuha ka na lang ulit? Sabi mo, dagdag na lang ulit. Problema ko na naman, hulugan na naman. Ilagay nyo kasi sa tamang lugar para wala maging problema. Boss, nilibre ko sila ng pagkain ko. Hindi, busog kami. Hindi po kami tumatanggap ng ganun. Alam nyo ba, ito tuturuan kita, yung pag-offer mo ng libreng pagkain, that's already constitute bribery. Anong plano dito? Baka pwede pakialis. Nasa kanto kayo. Tulungan na namin kayo. Para mas mabilis. Tulungan nyo na. Kaya nga po, tulungan namin kayo. Para sa bilis. Pagdating ko, sa kanyo kinakarga. Wala lang kasi yung anak ko po. Nakarga na sana kanina sa'yo. Makarami ka naman sa inyo. Pinaalis namin yung factory na Pero pag wala po kami, nandyan po yan. wala. Talagang ikakarga na namin yan, sir. Kasi i-deliver na nga. Ayos na namin. O ganito, Nay. Usapang matino, recorded ha. Pagbalik ko sa susunod, pag may nakita ko, kukunin ko. Okay ha? O sige. Recorded po ha. Ayan po. O sa susunod, pagbalik natin sa susunod, kukunin lahat ha. Okay. Eh kalasin nyo na lang. Kung siraan na rin eh. Kunin na natin kung sira. Tara, kunin na lang. Oh, stop, kunin na. Eh siraan naman daw pala eh. Ayos hatakin natin to, itong truck na to. Pag walang driver, ito nyo lahat. Pati ito, lahat. Tanggalin. Hanggang November lang. Wala na, tanggalin nyo lahat. Ito, itong tent na to. Yung team po ng barangay. Bakit nasa Hindi po sa kalsada? akin yan. Oo nga, sa inyo kasi kagawad kayo. Yes, yes. You represent the barangay. Yes, yes. Okay. Oh, yes. Bakit po andito to? Temporarily sir, ginagawa po yung Since aming barangay. Isang taong mahigit na. Pwede. Oh, pwede. Pwede na ba natin tanggalin? Patanggal na po namin. Tanggalin niyo. Oh, tanggalin niyo. Kami na magtatanggal sir. Tulungan na po namin kayo para mabilis. Kami na magtatanggal. Tulungan niyo na para mabilis. Tanggalin niyo, Skog. Kailangan kayo dito. Tanong, kailangan. Kasi nakakahiya po. Yes, actually, sir, Nakakahiya. yung sinasabi mo, yun din ang sinasabi ko sa kanila. Nakakahiya. Ilang beses na po kino-complain. Pinagbibigyan po ito lagi. Sige po. Tanggalin. Tawagin mo sila si ano. Hugutin nyo, tanggalin nyo yung mga pwedeng tanggalin. Yung barangay patrol nyo po, walang plaka. Lahat, wala. Tapos walang plaka. Kagawad, ito po ba opisyal sa barangay din po? Ito opisyal sa barangay din po to? Government vehicle? Yes, government vehicle. Nasaan po yung plaka? Yun ang tanong noon sir. Kailangan natin itanong ha? Para may kabit sige po ang plaka. Sige po. Yung mga question nyo ay hindi ko kaya sagutin. Ako'y Kasi po, kung sino man nagmamaneho niyan, magiging Yes. pananagutan niya yan kasi walang plaka. yes. Tama po.